Sa mundo ng politika sa Pilipinas, kakaunti lamang ang mga pangalan na agad nakilala ng publiko. Isa na rito si Jinggoy Estrada, anak ng dating Pangulong Joseph Estrada, dating artista at bitiranong mambabatas. Ngunit sa likod ng kanyang apelyido ay isang buhay na puno ng tagumpay, kapangyarihan at mga kontrobersiyang paulit-ulit na umuukit sa kanyang pangalan sa kasaysayan ng bansa. I am prepared to face the consequences. Ipinanganak si Jinggoy Estrada o Jose Pimentel Ejercito Jr., tunay na pangalan, noong February 17, 1963. Lumaki siya sa isang pamilyang malapit sa showbiz at politika. Bago maging senador, sumabak muna siya sa pag-arte at naging bahagi ng ilang pelikula at palabas sa telebisyon. Ngunit kalaunan, mas pinili niyang sundan ang yapak ng kanyang ama sa serbisyo publiko. Noong 1988, naging vice mayor siya sa San Juan. Pagsapit naman ng 1992, nahalal siyang mayor ng lungsod at nanatili sa pwesto sa loob ng halos isang dekada. Ang panahong ito ay nagsilbing pundasyon ng kaniyang pambansang karera. Noong 2004, nahalal si Jinggoy Estrada bilang senador ng Pilipinas. Sa Senado, naging isa siya sa mga prominenteng personalidad at nagsilbing Senate President pro tempore. Mula 2007 hanggang 2013, nagpanukala siya ng daan-daang panukalang batas at naging aktibo sa iba't ibang komite ng Senado para sa kanyang mga taga-suporta. Isa siyang masipag na mambabatas. Ngunit para sa kanyang mga kritiko, nagsimula pa lamang noon ang mas malaking kontrobersiya na haharapin niya. Unang malaking kaso noong 2001 matapos mapatalsik sa pwesto si Pangulong Joseph Estrada, kabilang si Jinggoy sa mga kinasuhan ng plunder o pandarambong. Kasama siya sa investigasyon hinggil sa umano'y iligal na yaman at mga transaksyong may kaugnayan sa administrasyon ng kanyang ama. Nakulong siya ngunit kalaunan ay napawalang sala ang nasabing kaso. Bagaman nakalaya, hindi nawala ang mga pagdududa ng ilan sa publiko noong pork barrel scam o sa kasagsagan ng nasabing isyo noong 2013. Sumabog ang isang pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas, ang PDAF o pork barrel scam. Inakusahan si Jinggoy Estrada na tumanggap di umano ng mahigit 180 milyong kickback mula sa mga piking proyekto na konektado umano kay Janet Lim na pulis. Noong 2014, isinuko niya ang sarili sa mga otoridad at nakulong habang nililitis ang kaso. Sa mga kontrobersyang kinasasangkutan ni Jinggoy, kabilang na ang pork barrel scam, siya ay nag-iwan ng mensahe. Ika pa niya, hindi ako magnanakaw, lalabanan ko ang mga kasong ito. Matapos ang ilang taon, napawalang sala siya sa kasong plunder, ngunit nahatulan naman sa ilang kasong bribery noong 2024. Pagkaraan ng ilang buwan, nabaliktad din ang ilan sa mga hatol na iyon sa apila. Sa kabila ng mga kontrobersiya, muling nahalal si Jinggoy Estrada bilang senador taong 2022. Patunay ito na nananatili pa rin ang kanyang impluwensya sa politika at ang lakas ng pangalang Estrada sa mga botante. Muli siyang humawak ng mahalagang tungkulin sa Senado at naging Senate President pro tempore noong 2024. Panibagong iskandalo na naman mga kaartikulo taong 2026. Muling nasangkot ang pangalan ni Jinggoy Estrada sa panibagong aligasyon ng korupsyon. Naghain ang ombudsman ng mga kasong plunder at graft laban sa kanya kaugnay ng umano'y mahigit 570 milyong kickback mula sa flood control projects ng gobyerno. Mariin niya itong itinanggi at sinabing handa siyang harapin ang mga kaso sa korte. Ngayong araw na ito, June 1, taong kasalukuyan, habang ginagawa natin ang balitang ito, iniulat na muli siyang inaresto kaugnay ng non-bailable na kasong plunder. Ayon sa mga ulat, patuloy niyang itinatanggi ang lahat ng mga paratang laban sa kanya. Sa loob ng mahigit 3 dekada sa politika, nananatiling hati ang opinyon ng publiko tungkol kay Jinggoy Estrada. Para sa ilan, isa siyang bitiranong lingkod bayan na paulit-ulit na nakakabangon sa gitna ng pagsubok. Para naman sa iba, simbolo siya sa matagal ng problema ng korupsyon
panahon sa bansa. Sa huli, ang kanyang kwento ay hindi lamang kwento ng isang politiko. Isa rin itong salamin na mas malawak na usapin tungkol sa kapangyarihan, pananagutan at tiwala ng mamamayan sa kanilang mga pinuno. Sa bawat pagbabalik ni Jinggoy Estrada sa entablado ng politika, isang tanong ang muling bumabalik: hanggang saan ang kapangyarihan ng pangalan at kailan magsisimula ang tunay na pananagutan? Ikaw, Kardikulo, anong komento mo sa video natin ngayon? Pwede ka mag-comment sa comment section. At kung napadaan lang sa iyo ang videong ito at gusto mo ang mga ganitong content, pwede mong i-follow at i-subscribe ang Artikulo. Maraming salamat.